Hello po, magandang araw po. Ngayon po magdidemo po ako ng 1 gang, 2 gang, 3 gang switch sa ilaw. Bago po natin i-install yung mga switches ay dapat po i-check muna natin bago i-install kasi para malaman natin kung nasa good condition ang ating gagamitin ng mga switches at saka breaker. Kasama po ang pag-install dito yung paano maglagay ng breaker sa panel box. Ngayon po ang tutorial na ito ay para lamang doon sa mga wala pang alam tungkol sa basic electrical wiring connection para sa ating ilaw. Kaya doon po sa makapanood nito ng mga master electrician na at magagaling na, ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil hindi biro ang maging isang electrician dahil ang kalaban natin dito ay ang kuryente. Inuulit ko po, ang tutorial na ito ay para lamang doon sa wala pang alam sa basic electrical wiring connection sa ating ilaw. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ilalagay na po muna natin yung breaker sa panel box. Ito po yung breaker, 63 amperes po ito ang ating gagamitin main breaker. 63 ampere, ang ginagamit po dito na wire ay number 6 AWG 14 mm squared. Yan po ang standard na ginagamit na wire dito. Nalagay ko na po, ganito lang po ang paglagay. Yan, ka-install na. Pangalawa po yung breaker natin para sa ilaw, reversible po ito. DIN rail, ganun din. Ang paglagay, ganito lang. Yan. Yan. 16 ampere po ito. At ang ginagamit naman po dito sa ilaw ay number 14, 2.0 mm squared. At ito naman po, yung 32 amperes na MCB, para po ito sa SPO, Special Purpose Outlet. Ngayon po, ang ginagamit dito na wire ay number 10, AWG, 5.5 mm squared. Ganun lang ang paglagay ng breaker sa panel board. Ito po ay 20 amperes para naman po sa ating outlet. At ang wire pong na ginagamit dito ay number 12 AWJ 3.5 mm squared. Ganun lang, sa ilalim lagay nyo tapos i-post sa taas. Yan, nakalagay na. Ngayon po, mag-uumpisa po tayo sa nilagyan ko na po ng line neutral at saka live kasi ang service provider po namin dito ay line to neutral. Ngayon po nilagyan ko na para mapadali tayo. Ito po yung neutral, ito yung live. Ito naman po galing dito papunta dito sa ating breaker. Ngayon po, ang uunahin ko po yung neutral muna para masundan nyo step by step po para madali maintindihan. Isa-isahin po natin yung pag didemo dito. Kaya ang una po natin ikakabit yung mga neutral muna. Ito po yung bukilya. Dito po sa bukilya, pag line to neutral po ang ating service provider, dapat po itong neutral dito po sa gilid ilalagay. At yung live, yung return dito po sa gitna. Kasi itong live na itong return na ito ay nagiging live ito pag switch on natin yung switch. Kaya mahalaga nga ang return, itong itim, dito po sa gitna. Kasi kung minsan nahawakan natin yung bulb pag naglalagay tayo, aksidente natin nahawakan, minsan na kukuryente tayo.
Kaya mahalaga sa pag line to neutral dito po sa deep na yung return, yung neutral dito sa gilid. Malinaw po tayo dyan para hindi po magkabaliktad. Ito pong return, diretso na po ito sa switch. Diretso po ito sa switch. Parehas naman kang live. Yung 220 volts, diretso po yan sa switch. Yan. Ngayon po, naglagay po ako dito ng wire para masuplayan naman po ng neutral yung papunta doon. Ngayon po, babalatan ko lang. Yan po. Step by step ko itinuturo dito para masundan nyo yung aking ginagawa. Siya nga pala, dapat mag-suot tayo ng gloves para safety tayo. Yung isa, mamaya na kasi minsan dumidikit po sa electrical tape. Pag power on na tayo, susuot na po ako ng isa pang glove. Napakahalaga po dapat nasa safety first tayo. Ito po, i-connect ko lang po yung galing sa bukilya, tapos yung supply natin na neutral, at yung home run naman papunta dito sa ating togang switch. Samasamahin lang po yung neutral. Ganyan lang po. Higpitan lang po ng pag-splice. Inuuna ko po yung neutral para step by step po masundan nyo. Tapos ako po, binabaluktot ko po ito. Kasi kung minsan, pag hindi mo binaluktot, matalas po dito sa unahan. Minsan, nabubutas po yung electrical tape. Ngayon, paglagay naman ng electrical tape, kailangan makapal. Pero dito, dahil demo lang naman, manipis lang ang ilalagay ko. Dahil sa demo purposes lang po. Kaya, manipis lang po ang ilalagay ko. Pero kung sa actual na po, dapat makapal po ang ilalagay nyo para iwas po short circuit. Ngayon po, hatakin nyo. Tapos, ganyan. Kaya napakahalaga na paglagay natin. Yan. Safety lang po natin. Ngayon po, ang susunod po natin yung pangalawang bukilya dito po sa tugang switch natin. Kaya po, napakahalaga po ng dapat tapusin po nyo ito para masundan nyo po yung ating ginagawa. Step by step po. Ang return po, diretso na po yan sa switch. At ang neutral, ito po ang pagsasama-samahin natin para po ngayon lalagyan natin ng isa pang wire para supply naman doon sa 3-gang switch natin. Yan. Lalagyan natin, tapos pag sasama-samahin lang natin yung ating neutral para doon sa ating 3-gang switch. Ngayon, itong tatlong ito, pagsasama-samahin lang natin yung galing dito at galing bukilya at saka itong home run natin papunta naman sa 3-gang switch. Kaya tinuturo ko po sa inyo step by step para masundan po nyo yung aking ginagawa. Inuuna ko po ang neutral para hindi tayo malito. Kaya tapusin nyo ang video ito para po
marami po kayong mapupulot na aral dito tungkol po sa basic electrical wiring. Ngayon po, tulad na lang dati, baluktutin ko po para po hindi po safety po siya. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Tulad ng sabi ko, sa actual po dapat kung ano kakapal ng insulator ng wire nyo, ganun din kakapal ang ilalagay nyo. Dito dahil demo lang po, manipis lang po ang ilalagay ko para sa demo purposes lang po. Yan. Tapos na tayo sa pangalawang ngayon naman pa yung ating pangatlong bukilya. Yan naman po ang ating ilalagay para ating pangatlong bukilya sa switch. Yung return, diretso na po yan sa switch. Yung neutral dito po, pagsasama-samahin po natin yung neutral. Ngayon po, lalagyan ko po yung dito sa papunta sa tatlong bulb natin sa 3-gang switch para masuklayan po siya. Ngayon, babalatan ko lang po para hindi po magulo. Tapusin muna natin itong neutral. Higpitan lang po ng pag-slice. Tapos binabaluktot ko po yan para safety po siya. Ayan, lagyan natin ng electrical tape. Pero sa actual, dapat po makapal. Kung anong kapal ng insulator ng wire, ganun po din ang ilalagay niyo. Yan. Tapos na tayo sa 2-gang, 1-gang, 2-gang. Saka dito naman tayo sa 3-gang. Ilagay ko po yung unang valve sa 3-gang. Ito po yung ating neutral na papunta dito sa tatlong valve natin. Ito na po yung una at yung return diretso na po sa lagay na natin yung pangalawa valve dito po sa 3-gang switch. Yung return po diretso po yan sa switch. Ito po yung ating 3-gang switch. Yan. Ito po yung ating pangatlong pilya po. Yan na po sila. Ito na po yung ating return. Ngayon, itong apat na ito, para yung neutral galing sa tatlong bukilya at yung home run po natin, supply po natin na line to o di kaya neutral. Itong apat na ito, pag sama-samahin lang natin, lahat po ito neutral. Pinalatan ko na po yung iba. Ganyan na, para mapadali po tayo sa pag-demo. Yan. Sama-samahin lang po lahat na neutral dito po sa 3-gang switch natin. Higpitan lang po. Tapos putulan yung matalim dito. Tapos baluktutin po nyo. Ito po, binabaluktot ko po ito para po hindi po siya dito matalim. Lagyan natin ng electrical tape.
Tulad kanina sinabi ko, dapat makapal po pag sa actual na po. Pero dito, demo lang naman po. Hindi ko nakakapalan. Baluktutin nyo, ganon. Tapos, hatak. For demo purposes lang po. Ngayon po, tapos na tayo sa neutral. Ngayon, umpisa naman tayo sa live. Sa live naman po, lalagay tayo ng wire dito papuntang switch. Lalagay tayo ng wire ito papuntang, ito po yung live natin, at nilagyan ko pong wire para dito sa ating switch. Ang live po, diretso po yan sa switch. Ngayon po, lalagyan naman natin para sa ating tugang switch na supply para po magkaroon po siya ng supply yung ating tugang switch. Yan. At lalagyan din natin yung papunta doon sa ito po, home run natin, at saka yung para sa switch po natin. Ngayon po, pag sama-samahin lang natin itong tatlo, itong papunta doon, yung supply, at yung galing dito sa live, so sa line, at yung papunta naman sa switch. Sama-samahin lang po natin itong tatlo. Tapos baluktatin lang po. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Tulad ng dati, for demo purposes lang po. Kaunti lang ilagay ko dito ng electrical tape para po sa ating demo purposes lang po. Yan. Tapos na po tayo sa unang bukilya at papunta po ito sa switch. Ngayon po, lalagay na natin yung switch. At dito naman po sa switch, ang pag-test naman po nito, kaya tulad kanina, set lang yung times 1. Functional naman yung ano natin, tester. Tulad sinabi ko kanina na ang lahat na gagamitin natin dapat i-test muna natin bago ikabit. Ito pong magkatabi, ito po ay may continuity. Parehas lang naman dito sa taas. At itong magkaharap, dapat pag naka-off, wala po siyang continuity. Switch po ito. Ngayon, dito sa magkatabi, dapat may continuity. Mayroon po, tingnan nyo yung may indicator po yung tester. Hindi siguro nakikita na pumapalo, pero yung indicator, ibig sabihin na pumapalo po siya. Dito naman po sa taas. At dito po sa magkaharap, dapat pag naka-off po siya. Pag switch on ko, dapat pumalo po siya. Yan. Diyan po makita natin na nasa good condition po ang ating switch po. Tulad naman po, outlet, ganoon din. Continuity lang para malaman mo kung nasa good condition po ay yung ating ini-install, kung ano man ang ating ginagamit. Ngayon po, ang paglagay po dito, yung live dito po sa may off. Yung on po, yung
sa return po natin. Ito po yung ating live. May tagging po na pula. Dito ko po ilalagay sa off. Ito po ang ating single switch. Yung return po, dito po sa may on. Ganyan lang po. Pasok lang pa ninyo. Okay na po. Ilalagay na po natin para step by step na masundan nyo yung ating ginagawa para tuloy-tuloy po ang ating step by step po. Tapos tapusin muna natin bawat koneksyon para po masundan po nyo yung lahat po na aking ginagawa. Sana po tutukan nyo yung aking ginagawa at tapusin nyo yung video ito para po malaman nyo yung kung paano mag install ng 1 gang, 2 gang, 3 gang switch sa ilaw. Pantay lang po. Yan. Tapos ilagay natin yung takip. Yan. Tapos na po tayo sa 1 gang switch. Dito naman po tayo sa pangalawang switch na 2 gang switch po. Balatan ko lang po. Ang pagbabalat po dito sa may gauge po yan. Dito hanggang saan lang po ang ganyan po. Kung hanggang saan lang po ang binabalatan na eksakto dito po sa butas. Yan po ang pagbabalat po. Ngayon po, susuplayan po natin ng live papunta doon sa 3 gang switch natin para magkaroon po siya ng supply. Yan. Ngayon, yung galing dito, ito, at saka yung papuntang switch, pagsasama-samahin lang po natin para po masuplayan na po sila lahat. Itong tatlong ito, galing dito sa live natin, line 1, at yung papunta sa switch at papunta doon sa supply sa 3 gang switch natin. Sama-samahin lang po. Kaya tuturo ko pong step by step. Inuna natin yung mga neutral at yung live naman ngayon. O line 1. Yun po, baluktutin lang po. Sa akin, binabaluktot po yan. Lalagyan natin ng electrical tape para po hindi po siya matusok yung electrical tape. Kung minsan sa dulo matulis po yan. Hatak. Yan. Kaunti lang po ilalagay ko kasi for demo purposes lang po ito. Ngayon po, ilalagay na natin yung tugang switch natin. Tugang switch ito at kailangan mag-jumper tayo para masupplyan po yung pangalawang switch. Nilagyan ko na po dito pang jumper. Tinusok ko na po dito yung isa para ipakita ko lang sa inyo para mapadali tayo. At ito
papasok ko po dito sa kabila para po ma-jumperan na po siya. Yan po. Pag jumper po, dito po sa may offline. Dito po nilalagay yung jumper kasi dyan natin ilalagay yung live. At dito naman po sa may switch, sa may on ang return. Ngayon po, lagang kong tagging yung return natin, ito. Lagang ko siya ng tagging na 1 para hindi tayo malito. Pag inon natin, dapat iilaw po ito. Number 1. Ay, pangalawa po, yung ito. Ganun lang po. Dito yung ating number 1. Ating naman number 2, dito sa pangalawa. May tagging din po siya para hindi malito. Yan, nilagyan ko po ng tagging. Yan po. Nilagay na po yung yung live natin dito po sa may jumper natin sa may off. Yan po. Safety lang po. Ganyan. Lagyan na natin ng tornilyo. Para po masundan nyo step by step yung aking ginagawa. Kaya tinatapos-tapos ko bawat switch para masundan po nyo ang aking tutorial na ito. Tapusin nyo po para marami po kayong mapupulot na kaalaman dito. Sa mga susunod po, isasama na natin yung outlet kung paano naman lagay sa outlet at saka yung SPO, Special Purpose Outlet. Ang ating i-demo ngayon, tulad ng sinabi ko, yung 1 gang, 2 gang, 3 gang switch para sa ilaw natin. Kung paano po mag-install. Yan po. Kapantay naman. Ganun lang po. Lagay yung takip. Yan, kalagay na. Ngayon, dito naman po tayo sa 3 gang switch. Yan po. Ito po yung galing dito, yung supply natin para masupplyan po dito yung switch natin na pang sa trigang po. Ngayon po, kasi wala naman, hanggang trigang lang po tayo, wala naman iba, ididiretso ko na po dito sa ating switch at ikukunik ko lang itong dalawang ito kasi para po ma-supplyan po siya. Yan. Yung papuntang switch, yung live, yan, pagsamahin lang po yan para po kasi wala namang iba pang tatakbuhan doon. Hanggang 3 gang switch lang po tayo. Tulan ng konti, yung matulis, tapos baluktutin po. Yan. Lagyan po ng electrical tape. Baluktutin. Tapos reverse. Konting hatak para po maikpit po. For demo purposes lang po ito. Hindi ko na po
kakapalan. Pero sa actual po, dapat po, tulad ng sinabi ko, dapat po makapal po siya. Yan na po. Ito po yung trigang switch natin. Tinampiran ko na rin po para po mapadali tayo. At ipapakita ko po sa inyo yung paglagay dito sa kabila para masuplayan. Tulad lang sabi ko, yung sa off po yung pagja-jumper natin. Doon po ang pag-jumper. Lalagay ko na po. Yan. Pag matigas po, gumamit kayo ng plies para po. Ito naman pong isa. Dito naman po. Pag matigas, gamitan ng plies. Yan. Jumperan na po natin para sa ating switch. Dito po siya sa may off. Ngayon, lalagay po natin yung return. Una po natin ilalagay yung may nakalagay na 1 na tagging. Ito po. Dapat po mag-tagging po kayo para hindi kayo malito kung dapat kung number 1 yung switch nito nyo, ito po ang ilaw. Yung pangalawa, dapat ito, yun po ang ilaw. Kaya naglalagay tayo ng tagging para hindi tayo magkamali dito. Number 1 po, ilalagay ko na po. Yan. Yung return po dapat sa may on. Yung pangalawa po, ilalagay ko na rin po. At yung pangatlo dito sa pangatlo. Yan, ilagay ko na. Yung ating live dito po sa may jumper natin ilalagay yung live. Yan. Tapos na po tayo sa ating trigang switch. Lalagay na po natin. Sana po na sundan nyo at tapusin nyo po yung tutorial na ito para po masundan nyo yung aking ginagawa. At huwag po nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para po updated po kayo sa aking susunod na mga marami pa pong tutorial ang aking i-upload. Kaya sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Marami po kayong malalaman dito. Pantay lang po. Yan. Tapos na tayo sa ating trigang switch. Ngayon, ito naman na bukil ang ilalagay natin. Ganyan lang po paglagay. Hindi ko na po ipapa-on para mapadali po tayo. For demo purpose lang po naman ito.
on ng para mapadali po tayo. Para po mapadali po. Sabi ko nga kanina, ang i-demo natin 1 gang, 2 gang, 3 gang switch sa ilaw. At sa mga susunod po, isasama na po natin yung outlet saka SPO. Hindi ko na higpitan kasi para mapadali po tayo. Na isa lang ang ilagay ko muna kasi for demo. Sana po susundan nyo yung aking ginagawa at masundan nyo step by step po ang aking ginagawa para po sa ating demonstration. Ngayon po, bago po natin lagyan ng bulb at saka i-power on, dapat po i-continuity test natin kung may short circuit po ba. Tingnan nyo yung tester natin, functional naman. Ngayon, ititest ko po dito, pag pumalo po siya, ibig sabihin may mali sa connection natin. Ngayon po hindi po pumalo, ibig sabihin goods po yung ating wiring connection. Ngayon, i-short test ko, functional naman, okay po yung ating ginawa. Ngayon po, ilalagay ko na po dito yung wire. Terminate po na po natin dito sa breaker. Ngayon po, ikabit na natin yung sa main breaker po natin. Kung naglagay kayo sa kanan kay neutral, dapat lahat po sa kanan. Kasi 2 pole po ito. 2 pole na breaker. Kasi maglalagay tayo dito ng bus bar para po sa load side natin. Higpitan lang po para hindi mag-lost connection. Yan, lagay. Yung bus bar po ay para po ito sa 2 pole na breaker. Ito po, dalawa po ito. Iba naman po yung para sa 1 pole na breaker at saka para sa 1 pole na bus bar. Lalagay po natin dito sa taas para po masuplayan na po yung load side natin. Itan lang po. Kasi sabi ko nga, yung i-install natin yung 1 gang, 2 gang, 3 gang switch. Yan po. I-power on na po natin. Siguraduhin lang na nakaupo lahat yung ating breaker. Ayun po, may test light po ako dito. Tingnan natin yung live kong. Yan. Pula po. Ibig sabihin yung live. Dito, green lang po ang mayroon. Walang pula kasi neutral po. Ibig sabihin may supply po tayo. Ngayon, ititest po natin dito sa
analog tester, huwag kalimutan na isit po sa AC volts 250 po. Isit po ninyo sa 250 kasi voltahe po ang ating susukatin dito. Kaya kung nagkamali kayo dito sa pag-sit ng nakalimutan nyo, nasa ohms pa lang dito sa continuity, tapos nagsukat kayo, masisira po yung analog tester nyo. Ngayon po, nakasit na po sa 250 AC volts. Susukatin po natin kung mayroon supply, kung ilan ba. Yan. 230 po. 230 ang ating voltahe. Ngayon po, dahil hindi masyado makita dyan, mayroon po ako ditong digital tester. Sit lang po nyo sa volts. Tapos, isit sa AC. Ilagyan natin ng ilaw para po makita. Yun po, nakasit sa AC. Ngayon po, susukatin natin kung ilan po dito sa digital yung voltahe po ng ating supply. Yan po. Dito po sa digital, 219 volts. Yan po. 219 volts po. 218. Nag-iiba po siya. 218.6.5. Yan po. Ibig sabihin, may supply po tayo. Ilagay po natin muna yung mga valve. Yan. I-on na po natin. Unang-una yung main breaker natin. Yan. Tapos yung sa ilaw natin. Switch on po natin yung single switch natin kung iilaw ba itong unang valve natin. Yan po. Umilaw po. Pangalawa po itong two-gang switch. Yung una, yan. Umilaw po siya. Pangalawa, mayroon po. Dito lang po sa three-gang switch natin, yung unang valve ito, yan, umilaw po. Ito yung pangalawa, yan. Pangatlo, okay po. Yun, i-switch on natin ulit. Tapos, i-off natin dito sa breaker. Yan. I-on natin. Tapos, i-off natin sa main breaker. Yan po. Ayos na po ang ating 1-gang, 2-gang, 3-gang switch. Lagay ko lang itong takip para po maganda pong tingnan. Yan na po. Sana po na sundan nyo yung aking tutorial
para po sa doon po sa mga baguhan na wala pang alam sa tungkol sa electrical wiring po. Ngayon po, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa panonood. At sana po tinapos niyo po ang tutorial na ito para po sa inyo ito yung wala pang alam tungkol sa pag-install ng switches sa ilaw. Ngayon po, maraming salamat. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at pindutin yung notification bell para po updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Maraming salamat po. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw nating ginagawa. Maraming salamat po.